Another day, another J. Fern's wife story. Ito ang anak ng aming Golden Boy, Gilmore Broodhen at Possum Sweater Broodcock. Sota ang tawag dyan ni J. Fern dahil may itim siya sa kanyang paa. Maliit pa nga itong cockerel na ito pero matapang na. Laging pinapalo ang mga kasamahan niya sa multi-purpose pen kaya inalpasan na namin sila. Sota. Ito namang isang cockerel ay anak ng aming white broodhen at ng possum sweater broodcock. Parehas na peacocks ang broodhen at broodcock nito pero siya ay straight comb. Magto-throwback nga daw talaga ng straight comb ito dahil sa claret. Ayun, dalawang similya nga. Kambal talaga. Sana maganda Ay umpisa. baka mamaya kambal tuko yan ah. Hindi magkahiwala yan. Dalawa Sobrang atat nga ni J. Fern dahil 3 days pa lang yan ay sinilip na. Bago pumunta sa manukan ay hinahalo niya ang itlog at naisip niyang silipin yung malaking itlog. Nakakatuwa nga at may similya nga ang malaking itlog na double yolk. First time naming maka-encounter ng double yolk na itlog na may similya. Kaya excited kaming dalawa ni J. Fern. Kapag nag-hatcher kami ay ihihiwalay namin yan para malaman namin kung alin ang kambal. Ito na nga yung banded na cockerel na nagkabulutong. Magaling na nga siya kaya inalpasan ko na sa scratch pen dahil magmula nung ginamot ko yan ay nasa scratch pen na lang or nasa multi-purpose pen siya. Nakaalpas na rin dati yan kaya sanay na yang alpas. At dahil siya nga ang pinakamatanda sa mga cockerels dito, inaway niya yung ibang mga alpas kaya naglayuan sa patukaan. Lumalaban din sa kanya yung ibang cockerels kaya lang pag nasaktan ay tumatakbo rin. Takot nga sa kanya ang mga cockerels kaya pag lumapit siya sa patukaan ay nag-aalisa na ang mga ito. Diyan sila lagi nagtatambayan sa gilid ng multi-purpose pen dahil malamig dyan dahil sa puno. Kaya kapag kumakain itong isang cockerel ay nandun sila lahat sa puno, hindi sila sumasabay dahil pinapalo sila. Matapang yung ARM. Yun ang tambayan nila. At malamig doon. Bago namin alpasan ang mga ginamot naming manok, kailangang magaling na talaga sila. Dahil galing sila sa sakit, sinisigurado namin malakas ng resistensya nila bago namin alpasan para hindi na ulit sila magkasakit. Matapang nga itong cockerel na bago kong alpas, kaya baka makalipas ng ilang araw ay ipapadala ko na rin yan sa range area. Doon na rin niya naalpasan dahil nandun lahat ng mga dati niyang kasama. Yung mga baby pullet na nasa multi-purpose pen ay nilipat ko na dito sa fly pen. May dalawang fly pen na bakante, ilalagay ko na sila dyan para hindi sila naiinitan kapag tanghali. At yung isang pullet na nasa battery cage ay nilipat ko na rin sa fly pen dahil may bakante pang isa. Pagdating naman ni J. Fern sa manukan ay nilagyan niya ng inahin sa gitna ng range area. Nilagay lang muna sa scratch pen ang inahin dahil lalaban pa yan sa mga baby stag. Madaling mag-mature ang mga baby stag kapag may inahin silang nakikita. Maya-maya pa nga ay pinalibutan na ng mga baby stag ang inahin. Sasanayin muna namin ang mga baby stag na may nakikitang inahin para pag pinagsama namin sila at ng inahin, hindi nila ito papaluin. Bago namin i-harvest ang mga baby stag ay iha-hardening muna namin ito. Sinasamahan ng inahin ang mga baby stag sa scratch pen kapag hina-hardening. Lalong tumatapang ang baby stag kapag may kasamang inahin, lalo na kapag nabababhanan niya ito. Alam ng inahin kapag hindi pa masyadong mature ang baby stag, nilalabanan niya ito. Kaya hindi agad namin pinagsasama ang baby stag at inahin dahil magpapaluan lang sila. Kaya sa scratch pen muna ang inahin para lang masanay muna sila sa isa't isa. Para pag pinagsama na namin sila sa loob ng scratch pen, hindi na sila magpapaluan. Hinog na nga ang tinibang saging ni Richard kaya nung tanghali ay pinakain ni J. Fern ang mga cockerels ng saging. Mukhang namiss na nila ang kumain ng saging kaya nag-agawa na sa saging na hawak ni J. Fern. Nasanay kasi ang mga cockerels na yan nung dito pa namin inaalagaan na kada tanghali ay meron silang kinakain na saging. Kaya saglit lang naubos yung saging na hawak ni J. Fern.
Nung bandang 4 o'clock na nga, habang naghahakot si Jayfer ng mga posting dinadala kay Richard, pagdaan niya dito sa may range area, ay naghabulan sa kanya ang mga cockerels. Hindi lang makalapit sa kanya dahil may net. Mga gutom na yata ulit ang mga cockerels. Kaya pagkahatid niya ng poste kay Richard, ay nagsimula nang magpatuka si Jayfer. Medyo makulimlim na nga at parang uulan. Ang lakas ng ulan. Yung mga cockerels at puntahan doon sa silong ng multi-purpose pen. Yung ibang mga cockerels naman na nasa kubo ay nagtakbuhan na nga ng walang direksyon dahil nagulat din sa malakas na ulan. Sobrang sensitive nga ng mga manok na kahit payong lang ay nagkakagulo sila. Nakapayong kasi ako dyan at pag lumalapit ako sa mga manok ay nagtatakbuhan sila. Sinilip ko nga itong mga cockerels na nasa ilalim ng multi-purpose pen at pagsilip ko nga ay natakot sila sa payong kaya nagtakbuhan sa kabilang dulo. Kaya umalis na lang agad ako at baka magkagulo pa ang sisiw, magliparan at maulanan. Bukas ay ipa-flashing ko ang mga cockerels para hindi sila sipunin. Sobrang lakas ng ulan dito sa bayan, pero sa manukan ay ambon lang daw, sabi ni Jayfern. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!